puso. Hindi dahil spare time, pero very intentional kami na every Sunday, Lord, we will worship together kasama ng aming mga kapatiran. Even yung mga kasama namin na nanonood ngayon, we just declare, Lord God, your peace, your open minds for them, Lord God, and yung expectant heart na may gagawin ka po. Araw-araw ka po may gagawin, Lord God. And I encourage you, kahit kayo po nasa mga tahanan, pwede po kayong tumayo, and as we celebrate, ay sabay-sabay po natin purihin ang Diyos dahil ito yung araw na
maraming taon na nakaraan. So Lord, yung declaration na you are alive, Jesus is alive, it's an everyday declaration. Sige mo, Jesus is alive every day in my life. Every day in my life. Yeah, make that a prayer and declaration. Jesus is alive every day in my life. Yeah, on the top of your voice, Jesus is alive every minute of my life. Woo.
Happy Resurrection Sunday! Woo! Talagang Amen po ba? Amen. Hallelujah. Grabe. Sino yung nakaramdam ng grabing joy? Amen po, no? Sa grabe, ang sarap lang. Po? Happy days, yan. Dapat araw-araw, happy days. Every minute ng buhay natin, dapat happy tayo. Amen? Dahil kasama natin si Lord. Ayan. Amen. Ayan. Ayan, every Sunday, talagang excited lagi sa Sunday, ano? Talagang dapat talaga, excited tayong lahat pag Sunday. Amen po ba? Ayan, lahat po, welcome po dito sa atin Hunger Night. Ayan, every Wednesday po. Ayan, pwede nyo po yung mga, sino na po dito yung mga merong prayer triplets? Amen po ba? Iilan pa. Dapat po tayo lahat ay merong prayer triplets. Hindi naman po kailangan mag-meet sa isang lugar o pwede na po via Zoom. Di ba? Sosyal. Via Zoom. Hindi, pwede na lang. Di ba, Messenger, ilan ang pwedeng pumasok doon. Kaya kami po, ayun, hindi naman tuloy-tuloy, pero nagagawa mag-prayer triplets. Pero dapat tuloy-tuloy po. Ayan. Yung mga revival group meeting, ayan. Learn new worship song. Ayan, marami pong nangyayari every Wednesday sa atin Hunger Night kasi yung 5 to 6 po, pwedeng fellowship at mga usap-usap, kwentu-kwentuhan, kahit po youth, young adult, or nanay, tatay, ayoko pong sabihing may edad. Ayan. Nanay, tatay, lolo, lola. Yun na lang po, para safe. Punta po, ayan, 6 to 7. 6 to 7 ang ating Hunger Night. Amen po. Ayan. Sino pa excited dito sa ating Alpha? Sino po yung mga nakaka-attend? Sino po yung nandito kahapon? Ayan, glory to God po. Natapos po namin yung session 7 to 9. Parang 7 to 9. Ayan, kasi pinasadahan pa natin yung 7 and then 8 and 9. Ayun po. Yung pong hindi pa naka-attend ng session 1 to 6, ayan, look nyo po si Ate Glenda, ako po yun. Magsabi po sa akin kung yung may na-miss po na para magkakaroon po tayo ng make-up class. Okay po ba yon? Okay po yung para sabay-sabay po tayong gagraduate. Sa April, yung weekend session po natin, yan, yung 1 to 4, yung nangyari kahapon, ay magkakaroon po tayo sa April 14 ng makeup class, yung mga hindi po naka-attend. Ayan, yung hindi naka-attend kahapon. Tapos yung session 10 po natin, nung March 31 kahapon, ngayon, today, March 31, nalilito si Mami Yo sa date. Ayan, meron po tayo 11:15 to 11:50. Sandali lang po ito, kaya maiwan po para mag-attend ng Alpha. Tapos yung session 11 po natin, April 7. Mark your calendar para wala po kayong mamiss. And then session 12, April 14. And session 13, April 28. Ayan. April 21, open for makeup class. Ayan. Kaya makakagraduate po tayong lahat dito kasi may mga makeup classes po tayo. Ayan. May tumatawa doon kasi hindi niya naaano yung hindi niya nakukumpleto. Ayan. Makeup class. Ayan. Ayan. Save the date. June 2. Yay! Ako lang po ba excited dito? May excite po tayo. Ayan. Aarkila po tayo dito ng bus. Ayan. Di ba, Pastor? Bus ang aarkilay natin kasi wala po tayong service dito. Ang service po natin ay sa Araneta Coliseum. Iniba ni Mami Yo, Cuneta Astrodome. Kasi ang labo na nito, palitan na to ha, in Jesus' name. Ayan, Cuneta Astrodome, iniligaw ko kayo. Ayan, ma-excite po tayo kasi 25th years na po ang ating church. So blessed. Sama-sama po, buong CSB. Ayan, ma-excite po tayo. Kailangan maka-attend po tayo dito. Ayan. Para naman
God of Revival, yun ang ating tema. Ano po? Ayan, kaya siguro pwede nang magpalis yung mga talagang gusto talaga sumama pero nire-require po na kung member kayo ng CSB Taytay, sama po kayo. Ayan, kasi arkila po tayo ng bus. Ayan, totoo po yan, walang biro, bus. Po? At tricycle daw. Ayan, parang Taytay Angono lang tricycle. Ayan. Ayan, ito na po yung pinaka-exciting part natin, ang ating tithes and offering. 3 option pa rin po, through BPI, through GCash, at yung pinaka-the best po, yung dito dalhin sa church ang ating mga tithes and offering, and then maka-attend po tayo ng ating service, and then maka-fellowship po natin ang ating kapatiran. Ayan, amen po. Sige po, tayo po tayong lahat para po sa ating tithes and offering. Ayan. Yes, Lord. Para mabilis tayong dumukot. At kung hawakan natin ang ating mga wallet, ayan. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga blessings na tatanggap namin. Hindi man financial, Lord, pero yung malakas kami, Panginoon. Wala kaming karamdaman. Lord God, may joy kami na nanggagaling sa'yo. May kapayapaan kami na nanggagaling sa'yo. Lord, best na yun dahil tunay na napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. At truly, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon, maging yung mga nasa kanilang mga tahanan, Lord God, pagpapala na hindi nila inaasahan, Panginoon, na nanggagaling sa'yo, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Okay. Sige, pakibati mo nga yung katabi mo. Happy Resurrection Sunday! Tignan mo nga ng mabuti, baka mukhang Biyernes Santo pa din yan. Dapat mukhang, Pasko ng pagkabuhay na. Tignan mo nga muli, sipatin mo. Yan, mukha bang Biyernes Santo? No, expression natin mga Pinoy yun mukha ka bang Biyernes Santo ngayon. No? Tayo po ay Pasko ng pagkabuhay na, kaya palakpakan natin ang Panginoon. So, na-excite po ako kasi si Ate Glenda naggawa ng ibang anniversary sa Araneta. Pero baka prophetic yan, balang araw doon ang Church of Bless mag-anniversary. No? Panghawakan natin yun. Sabi ko, nalalayuan niya ata, kaya ginawang Araneta. No? Anyway, muli po ipapaalala ko po, no? June 2, markahan nyo na po yan. Magpalista na po kayo, ipag-pray nyo po kung sasama kayo. No, kasi sinabi ni Pastor Hiram, diyan tayo magsasama-sama bilang pasasalamat at syempre bilang pagtanggap ng bagong direction, bagong outpouring mula kay Lord. Okay? So tayo po ay 25 years, palakpakan nga natin ang Panginoon. No, kung 25 years po ang Mother Church, tayo po ay 23 years na ngayong taon sa October. Pero maganda i-celebrate natin yung silver anniversary ng ating Mother Church. Makiisa tayo doon. Kung wala yung Mother Church, wala po tayo dito. So yung time,
sabi ni Pastor Hiram, just announce and reserve the date, save the date. So yung mga magde-date po, wag munang June 2, ibang June nyo na lang muna, wag lang June 2, ano. Yan. So hindi ko naman masasabi kay Jackie, Jackie, pigilan mo, huwag ka muna manganak ng June 2, nanganak na siya noon. Nanganak na siya noon. Tatay na si Kuya Mac at mami na si Jackie noon. So, yon. Anyway, namumula si Kuya Mac, natiten si Kuya Mac sa Father's Day. Siya, Jackie, hindi naman mauuna si Jackie, Mother's Day, mauuna siya. Anyway, so yan po, markahan nyo po yan. Kasi milestone po yan. Huling punta natin doon ay nung 20th anniversary natin. Tandang-tanda ko po. 5 taon na nakakaraan. Ganun lang kabilis ang panahon. Kaya tayo, samantalahin natin ang panahon habang meron tayong lakas, habang meron tayong kakayahan, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Yan. Sige. Sino rito napahinga ng Holy Week? Taas ang kamay. Baka si Jansen napahinga, no? Mukhang napasobra pa yata ng kain ng Holy Week, eh. Kaya, So, nakakatuwa naman po, kami po ay umakyat ng bundok, kami nila Ate Glenda, no? Sumunod si Ate Helen, yan, kami nila Ate Joyce. At doon po namin in-spend yung Holy Week. Alam ko, iba't iba yung paraan natin ng pag-spend ng Holy Week, pero ito po, ulitin ko baka may iba sa atin malalabuan pa. Hindi po muli namatay si Jesus. Napag-usapan kasi namin yan na ang nakalakihan natin na paniniwala, namamatay si Jesus taon-taon. So taon-taon pinapahirapan siya, taon-taon namamatay, pinapako, at taon-taon nabubuhay. Hindi po, ginugunita lang natin. Yan. At sa paggunita natin yon, maganda mapagnilayan natin, maisaayos natin yung ating mga buhay-buhay. Kung maayos na, lalo pang umayos. Sabi mo, lalong umayos. Yan. Alam niyo kung may isang magandang dala, yung pagpapakasakit, pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesus, yun ay taon-taon, nasisipat natin ang ating buhay. Nasaan na ba tayo? Ano ba yung dapat ayusin? O ano pa yung dapat lalong ayusin? Yun yung magandang mensahe nun At ito, napag-usapan natin ano ba yung mensahe ng pinaglibingan kay Jesus. Yan. Normally, naalala ko yung sinabi nung isang doktor sa palabas, sabi, alam na alam daw niya, pag ang pasyente na merong terminal illness, pag terminal, ibig sabihin cancer yon, alam na alam niya kung ito ay makakaraos, ibig sabihin magsusurvive or hindi. No? Sabi niya, alam na alam ko kung paano nila tanggapin yung balita na sila ay may cancer o may malubhang karamdaman. Yan. Bakit? Kasi pagka may malubhang karamdaman, ang association agad nun, kamatayan. Yan. At whenever we look at tombs, it reminds us of many things. Halimbawa, di ba, naalala ko nung namatay yung tiyuhin namin, nilibing yun sa North Cemetery. So, naglalakad kami doon nung papasok na, ando doon yung yun yung pinakasikat nung panahon na yun, Nung unang panahon, ando doon yung libingan ng mga dating presidente ng Pilipinas, ando doon yung libingan ng mga kilalang tao. So, it reminds us, when we see that, yan yung ng presidente. And then, that reminds us na ano ba yung ginawa nito, no? Anong scandal ang kinasangkutan, ando doon yung, alam ko, nando doon yung tomb ni President Elpidio Quirino. Ito. Pala, ang naisip agad, ito yung may golden arenola daw mga ganon. Tapos, ando doon din yung libingan, halimbawa, ng mga kilalang artista, no? Sa libingan ng father ko, sa Manila Memorial, doon naman nakalibing si Ninoy. No, kaya nung mga bata kami, sinisilip namin, may naglalanding na helicopter doon, ng presidente na si Cory, after ng EDSA Revolution. No, it reminds us na may pinatay sa tarmac at siya yung nagsindi ng apoy ng pakikipaglaban para sa pagbabago. So it reminds us. Pero one thing that is very vivid is the tomb reminds us of an end. 'Di ba? Katapusan na. Tapos na, hanggang dyan na lang. Kaya nga ang tawag sa libingan, 'di ba? Huling hantungan. Tama ba? Ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan. At may biro nga, gaano ka man kayaman, gaano ka man kasikat, gaano ka man kaganda, gaano ka man kahirap, pantay-pantay tayo ng paglalagakan sa ating huling hantungan. Pero iba kay Jesus. Sabi mo, iba kay Jesus. No? Sa kanya, yung kamatayan sa krus, hindi yun katapusan.
at yung kanyang libingan, yun yung napakaganda nating kwento o napakaganda nating patotoo. So the tomb was not the end for Jesus. And that was not the end for His followers. Sino rito follower ni Jesus? Taas ang kamay. Yan, yung di nagtaas ng kamay, sino sinusunod mo? Baka yung kaaway ni Jesus? No, siguraduhin mo lang na si Jesus ang sinusunod mo. So it was not the end. Kasi ang sumunod doon sa libingan niya, yung kanyang muling pagkabuhay, hindi siya kayang i-contain, no, ng libingan. Gaano man kaganda. And mind you, historically speaking po, yung crucifixion, yan ay kamatayan o hatol sa mga kriminal. At yan, hindi inililibing yan sa magandang libingan. Ano yan? Common grave. Normally, pinababayaan muna yung nakabitin para magsilbing warning, no? Magsilbing babala. So pagka talagang ibababa na nila, no, kasi madumi ang corpse eh. So itatapon nila yan sa common grave. Pero si Jesus hindi. No, yung kanyang pinaglagakan, hindi pa nagagamit, nasa hardin, pag-aari ng isang mayaman, no, na member ng mayamang Pharisee. No, yun po ay si Joseph of Arimathea. Pero tignan natin, ano ba yung mensahe na pwede nitong dala sa atin? Yung muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakasimbolo ng muling pagkabuhay ni Jesus, walang laman yung kanyang libingan. Diba? Mag-isip kayo, na mga bayani, nandoon yung kanilang labi sa libingan. Si Jose Rizal, nung una hindi nila alam kung saan nilibing, pero minarkahan pala, inilagak yung kanyang labi doon, no, sa kanyang monumento. No, ganun din yung ibang mga bayani, andyan, dito nilagak. Pero si Jesus, pag hinukay, hinanap, walang laman ang kanyang libingan. Ano kaya mensahe meron dito? So, sige, samahan niyo po ako, manalangin tayo. Let's pray. Aralin natin ano bang mensahe para sa atin ng libingang walang laman ni Jesus. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. We thank you for Lent, preparing us to observe Holy Week. We thank you for that Holy Thursday. We thank you for that Good Friday. And we thank you, Lord, for this Resurrection Sunday. Salamat po na merong Resurrection Sunday, Lord. And because of this Resurrection Sunday, the tomb of your Son Jesus was empty. Walang laman. At yan yung pinakamakapangyarihan naming patotoo kahit kanino. Ng aming pinanampalatayaan, ng aming sinusunod, buhay, hindi po siya namatay. Nanatiling patay. Namatay man siya, hindi siya nanatiling patay. Nabulok ang kanyang labi, siya po ay nabuhay uli. Kaya ang aming pananampalataya, dapat buhay din. Kasi buhay ang aming pinananampalatayaan. The one whom we rest our faith is alive. And the one whom we rest our faith is victorious. Kaya ngayon po, Banal na Espiritu, hingahan nyo ng buhay ang aming maririnig. Lord, ano po bang mensahe ng empty tomb para sa bawat isa sa amin? Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming narrative, yung gospel, yung synoptic gospel, yung Matthew, Mark, Luke. Kaya synoptic magkakapareho. Sabi nga nila, kinopya nila kay Mark. Si Mark ang una nagsulat. Tapos kinopya lang ni Matthew at ni Luke. No? Tapos ando si John. So tignan natin lahat na yan. Kung babasahin nyo po, pare-pareho may mga narrative yan, resurrection narrative. Pero may kanya-kanyang emphasis. Sabi mo nga, emphasis. Ito, yung kay Luke medyo mas detalyado yung kanyang emphasis sa empty tomb. So basahin natin Luke chapter 24 verse 1 to 12. Sabi dito, on the first day of the week, sabi diyan, on the first day of the week, early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his
words. Saka nila naalala, nung pinaalala nung dalawang anghel. No? When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. Ito yung kaibahan nung narrative ng resurrection. Ang kaibahan dito, sila pinangalanan yung mga babae. Sa iba sinabi lang women. At alam ko pinangalanan lang si Mary who wept doon sa dito pinangalanan yung iba. But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Mga lalaki talaga, ayaw makinig sa babae. It all seem nonsense, sabi ganon. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. And Lord, we are blessed by your word. Bless us some more as we meditate on your word. Bless us with the message of the empty tomb, your empty tomb, Lord, signifying your resurrection from the dead. That's our prayer. In Jesus' name, amen, amen, amen. No. Nakakatuwa yung mga pangyayari. Biruin nyo, yung bida, akala nila talo na, no? Akala nila, tuwan-tuwa yung mga ni Jesus, tuwan-tuwa si mga demonyo, ayan, namatay na. No, hindi nila alam, iba yung the Lord's standard is always different. No? So, kaya nga si Jesus was a big disappointment to his people, mga kalahi niya. Kasi they were expecting a mighty king with a mighty army, who will liberate them. No? Pero ang nakita nila isang gentle king, ayaw ng pakikidigma. Iba ang nasa isip ng pagpapalaya. So they were so disappointed with him. They were expecting a different Messiah. Hindi yan, malamang hindi yan. Okay, kaya dahil doon nainis sila sa disappointment nila, nagkaisa sila, dapat mamatay itong impostor na ito. Yan. Pero yung pala, yung kamatayan na yung kasama sa plano ng Diyos. Yung kamatayan ni Jesus po isang magandang katibayan na ano man lang mangyari, pag may plano ang Diyos, matutupad yan. Yan. At kaya magandang palatandaan natin yan. Kaya lang dito nakakalungkot kasi 3 taon na kasama ng mga disciples niya si Jesus, pero ang kanilang pagtugon sa kanyang muling pagkabuhay ay hindi pang unawa at pagsunod. Understanding and obedience were not the first response of Jesus' followers. Inassure naman niya, sinabi niya, ang anak ng tao magpapakasakit, pero pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay muli. Sinabi niya yun Pinag-pray pa nga niya sila. Diba? Pero hirap sila. Yan. So, ang nangyari, nung nakita ng mga disciple yung empty tomb, siguro na naguluhan, na-amaze, pero yung sa mga kababaihan, pinaliwanag kung ano yung kahulugan niyan. Pero ito mga kapatid, magandang tandaan natin na ang muling pagkabuhay ni Jesus, isang magandang halimbawa, isang magandang siguro patotoo, sabi natin patotoo, na ang Diyos tapat. Sabi mga, ang Diyos tapat. Tinutupad niya ang sinabi niya. So yun maganda yon, pero nakakapanginig din yon. Iba natutuwa, ang Diyos ay tapat, pero nakakalimutan nila tapat din ng Diyos pag sinabi niya ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? The wages of sin is death. So magandang tandaan natin yung tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos magpala, tapat din ng Diyos na tuparin ano man ang sinabi niyang probisyon. So dito makikita natin yung muling pagkabuhay ni Jesus, tinupad nito yung kanyang sinabi, yung kanyang pangako sa Galilee na ako ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanang tao and then papakasakitan ako at pamamatay ako, ililibing, pero mabubuhay ako pagkaraan ng 3 araw. So dito nakita natin na ang Diyos tapat. Kaya lang, sinalubong yung katapatan niya ng pagdududa ng kanyang mga disciples. Kaya napakaganda nito, pag nagsalita ang Diyos po, makinig tayo, hindi sa kategoryang gusto natin o yung nakagawian natin. Akala kasi nila, ang idea ng mga Hudyo ng resurrection noon, panglahatan na resurrection. Ano panglahatan? Sa last day.
Ibig sabihin, pag binuhay ulit, magkakaroon ng judgment. So hindi nila alam na may si Jesus, hindi pa yan, individual resurrection. Yan. Pero ito magandang makuha natin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, sinisimbolo po ng walang laman niyang libingan. Kaya nga tinago ng mga Pharisee yun eh. Di ba sa Matthew, binayaran nila yung mga gwardya, sabihin nyo, ninakaw. No? Kasi nga, yun eh. Ay, totoo pala, no? Maraming yun hahawak sa mga sinabi ng Diyos. Babalikan nila yung babalikan nila yung mga sinabi pa sa Bible. O, yun. Sige, pwede pala natin panghawakan talaga kasi ang Diyos tinutupad ang kanyang sinasabi. No? Yun yung isa. At makikita natin, ang resurrection na isa sa napakadakila at great promise. No? Dakila na, great pa, parehas lang yon. Is one of God's greatest promises. Actually, yan yung pag-asang hinahawakan natin mga Christian eh. Everlasting life. At tayo ay ire-renew balang araw ng Panginoon, no, sa pagkabuhay. Yan. So, ngayon tignan natin ano ba yung mensaheng pwede nating makuha, no, na siyang pwedeng maging pagpapala sa atin dahil walang laman ang libingan ni Jesus dahil siya ay muling nabuhay. Yun ay ginugunita natin ngayong Sunday na ito. Unang bagay po, magandang maaalala natin na because Jesus resurrected, walang laman yung kanyang libingan, meron tayong assurance. Everyone say assurance. No, meron tayong katiyakan ng ating muling pagkabuhay din. Kasi yun ang pinaniniwalaan natin eh. Death is not the end point. No, meron pang susunod na buhay. At merong muling pagkabuhay. Yan yun. No, taliwas sa mga paniniwala, ang daming paniniwala sa mundo. May paniniwala na pag namatay tayo, kung ano man ang kasalanan natin o ang kabutihan natin, mabubuhay tayong muli, sang-ayon doon. So, napakasama, mabubuhay ka na, uud muna. No, and then namatay, mag-e-evolve, no, habang sa buhay. Ganun, naniniwala sa reincarnation. Ito hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Kaya sasabi, siguro sa dati kong buhay, ganito ako. Di ba? Sana po pag sinasabi natin yon, dating buhay, ibig sabihin yung buhay na wala pa sa Panginoon. Hindi yung ibig sabihin na namatay na ako dati pero feeling ko ako dati si ganito. Yan. So it's an assurance of our own resurrection, hindi reincarnation. At alam niyo po, resurrection is the central hope ng pananampalataya nating mga Kristiyano. Anong central? Yan ang pinakasentro. Okay? Ang concern lagi kasi ng mga tao, ano ba nangyayari pagkamatay? Kaya nga, di ba, sinabi ko, balikan natin. Pag sinabi ng doktor, meron po kayong malubhang karamdaman. Lalo na pag sinabing ganitong buwan na lang po itatagal nyo. Naalala ko yung mother ni Ate Len, nung binrake yung news sa family, ako mismo napaganon ako eh. So, ang sabi, 6 na buwan. No? 6 na buwan na lang daw. Yung mother namin, naalala ko yun, nung inoperahan siya, ang tagal ng operasyon 10 o'clock, natapos siya, mga mag-aalas 4 na ng hapon. No, akala namin gallstone lang. Yung pala, gallbladder cancer na. Tapos nung lumabas yung doktor, kinausap kami magkakapatid, hindi pa niya sinabing cancer, pero base doon sa hawak-hawak niya, ganun, parang cancer yun Ang kapatid ko nagtanong, Dok, is it cancer? Pag yes niya, iyakan na. No, iyakan na. Kasi, yun nga may question katapusan na ito. No, pero doon sa mamamatay, doon yung question, ano mangyayari sa akin? No, maraming takot sa kamatayan kasi hindi alam ano ang mangyayari, saan ba ako pupunta? Ano mangyayari sa akin? Ano mangyayari sa may iwan ko? No, kaya yung tomb, it represents something disappointment, shock, frustrations. Sa iba naman, relief. Ay, Lord, wala na siyang paghihirap. Diba? Sa iba, joy, pwedeng joy. Bakit? Ayan, nakuha ko ng mana ko. Pwedeng ganon. Di ba? Pero ang lingering question, ano ba nangyayari after mamatay? O sa ibang pananampalataya naman, hindi raw pag namatay, nagiging energy lang. Kasi ang ating energy daw. Wow, okay Pero tayo mga Kristiyano, tayo mga nananampalataya kay Jesus, ang pinakasentro na ating pananampalataya, muling pagkabuhay. Yan. At pinatunayan yan nung maling nabuhay si Jesus. Yan. So, alam natin na death is not the end of our story.
but it is just a new beginning. And the tomb of Jesus, empty as it is, was not the end of him. It was a new beginning. Bakit? Kasi nabuhay na siya uli. So, pinasa niya na ngayon. O, yan ha, meron na kayong magandang storya. So, hindi siya nagtapos. May bagong panimula. Sabi mo nga, bagong panimula. 2 Corinthians chapter 4, verse 14 to 15, sabi dito, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you in His presence. Kausap ni Paul yung mga taga-Corinth. No? All this is for your benefit so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. So hindi siya katapusan, siya ay bagong panimula. Kaya nga sabi na it's a transition ba, parang ganon. No, transition daw. Yan. So nawa ang mensahe ng libingan ni Jesus na walang laman, it gives us assurance, no, na meron tayong pupuntahan at meron mangyayari sa atin after this life. Yun ang isang maganda doon. Palakpakan natin ng Panginoon. Pero meron pa. Okay? Yung pong pagkabuhay ni Jesus, kaya walang laman yung kanyang libingan, it placed us in a better position sa mata ng kanyang Ama. No, we were repositioned. Sabi mo, repositioned. Kasi dati ang posisyon natin, posisyon na parang mas may paling sa kasalanan. No, ang posisyon natin sa Diyos, laging kulang. Ano man ang gawin natin, kulang yung effort. Pero ngayon dahil nabuhay si Jesus, tayo ay natubos na. Tayo ay nabayaran na. Tayo ay pag-aari niya. No? We are moving to a better position because of what Jesus did. Anong position yon? We were made right before our God. Okay? We were made right before our God. Marami sa atin minsan pag nagkakamali, hindi mo na ako magsisima, nahiya ako sa Diyos. Hindi, tika. Kaya nga namatay si Jesus at nabuhay para may pagkakataon ka na pumasok ulit sa relasyon sa Diyos. Paano? Magsisi, talikuran yung ginawa. Kasi pag sinabi natin hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos dahil sa ginawa natin, parang wala lang, yung libingan ni Jesus, parang andun pa rin siya. Bakit? Yun yung purpose nung kaya siya nabuhay to make us right before His Father. Para sa ganon, makapasok tayo sa tamang relasyon, ma-reconcile tayo yung broken relationship natin sa Panginoon. Romans chapter 4 verse 25, sabi yan, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Ano yung justification? Binigyang katwiran. Yan na, Ama, bayad na. So from a place of guilt, inusog niya tayo to a place of innocence before the Lord. Pwede na tayong pumunta from guilt to innocence again. No? Just go to the Lord. Sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Ang maganda rito, yung cleanse us, sabi doon, no, sabi sa New Testament, sa isang mga epistles, He remembers our sin no more. And that was possible, naging posible yon because Jesus died and Jesus rose from the dead. Palakpakan natin ng Panginoon. Na-position tayo in a place of loving relationship with God. So dati ang layo ng Diyos. Alam niyo po ba na dati, bawal banggitin yung Yahweh. Punishable by death. Kaya nga si Jesus, isang kaso niya, blasphemy. Bakit? Ginawa niyang equal yung sarili niya sa Diyos. Noon, kaya may word na Adonai, di ba? Kasi hindi pwedeng sabihin yung salitang Yahweh. Alam niyo ba pag sinusulat yung noon, kasi dati sulat kamay yung scripture. Every time the scribe, kaya may scribe, nagsusulat, na-enkwentro niyo yung salitang Yahweh, kinokopya kasi nila Maglilinis yan, maliligo, maghuhugas, no? Kasi ganun kasagrado yung salita na yun. Okay, pero dahil kay Jesus, we are privileged to be a part of His family. Pwede natin tawagin tatay, pwede natin tawagin Yahweh, Ama, no? So we are moved to a better position before God.
At ito pa, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya we are in a better position na isaayos muli yung ating relasyon sa Kanya. Sabi nga sa Romans 5, 1-2, yan, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace, in which we now stand, and we rejoice in the hope of glory. So may kapayapaan, may reconciliation. Sa mga reconciliation, alam niyo po, may pag-aaral tungkol sa forgiveness. No? May nag-research at may nag-aral din kasama sa forgiveness, pinag-aralan niya yung pakikipagkasundo or reconciliation. Ito yung lumabas sa it doesn't follow na pag nag-extend tayo ng forgiveness daw, reconciliation follows. Sometimes, hindi nagkakaroon ng panunumbalik ng relasyon. And it's a fact. Minsan, mas maganda pa na nagpatawad, pero hindi ibalik yung relasyon. Bakit? Para maiwas sa karagdagang sakit. Pero ang Diyos hindi ganoon. No? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, at dahil nangyari ang sinabi ng ama niya na siya'y mamamatay at mabubuhay ulit, binuhay siya, after 3 days, tayo pwede tayong humingi ng kapatawaran, and after repentance, tumalikod doon, we can be reconciled with His Father. No, we can be reconciled, and that will give us peace. So yan, every time we remember, walang laman yung libingan ni Jesus. Nasa better position ako dahil doon. Kung hindi siya nabuhay, malabo akong umayos sa harap ng aking Ama sa langit. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. Isa pang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay through the empty tomb. Ayan, nagkaroon tayo ng kapangyarihan at lakas para gawin ang kanyang inutos o habilin. Okay? So ngayon po ay huling araw ng Marso. Palakpakan naman natin ang mga kababaihan. Bakit? Sila po yung mga unang evangelist. Yay! Palakpakan natin ang mga kababaihan. Alam niyo ba kung bakit sa kanila unang pinahayag na buhay si Jesus? Bakit? Baka ma-cheese. Marites ba? Sama na. Hindi, kasi sila yung madaling maniwala yata Kasi yung mga disciple ayaw maniwala. No, sila nung naniwala agad sila at sumunod. Kung ano yung hindi nagawa, kung sino pa yung dapat maniwala at sumunod, yun yung hindi agad naniwala at sumunod. Ito yung si Peter sumunod Sa libingan nung nakita niya, nagulat lang siya, namangha. Pero hindi sinabing naniwala. Namangha, walang laman. Di ba? Hindi yung, totoo nga yung sinabi ng Diyos. Kasi di ba nagkulong pa nga sila sa kwarto Di ba? Sa John 21, nagkulong pa sila, nakalak yung pinto dahil takot sila. Pero galing na siya sa libingan nun So, hindi porket nagugulat tayo sa Diyos, it follows na naniniwala na tayo. Yun ang pinakita ng empty tomb Nagulat si Peter Pero hindi naman siya naniwala. Hindi niya naalala yung sinabi ni Jesus. Pero yung sa mga kababaihan, pinaliwanag ng anghel. Diba? Hindi niyo ba naalala? Yung sinabi niya na siya ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanang tao at siya ay papatayin, pero pagkaraan ng 3 araw, mabubuhay. Actually, sinabi lang ng anghel, yung sinabi ni Jesus, early on sa Luke. Yung sinasabi niya sa mga disciple. Tingnan niyo, kung sino pa hindi nakarinig, yun ang nakaalala. Sino yung mga kababae? Malamang naririnig lang nila, kinikwento siguro ng asawa nila na tagasunod ni Jesus. Pero ito mga kababaihan po, sila yung unang evangelist. Hindi naman sila in-instruct na ipamalita sa mga lalaki. Pero tingnan nyo, they had new insight. Sila. Pero maganda nito, yung kamatayan ni Jesus, nung naniwala yung mga kalalakihan, kasi noon, yung testimony talaga ng mga babae, pang sila, kabahayan. Okay? Huwag tayo magalit sa kanila kasi yun yung paniniwala yun yung kultura. Pero ngayon panahon natin, lalaki at babae, parehong pwedeng gamitin ng Diyos para sumunod sa utos ni Jesus. Hindi niya tayo iniwan na walang kapangyarihan yung ating gagawing paglilingkod. Ephesians chapter 1 verse 19. Ano yung power na yun? Ito yung sinicelebrate natin sa Church So Blessed Sabi diyan, and His incomparably great power for us to believe. Everyone say believe.
kung naniniwala tayo dito that power is like the work of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him in His right hand in the heavenly realm. Ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, sabi niya, uy, yung kapangyarihan nilagay sa inyo ng Diyos, pareho yan, nung kapangyarihan ginawa niya nung nabuhay si Jesus. No? Kaya nga, huwag tayong mangiming mag-pray sa may sakit, huwag tayong mangiming mag-minister sa nangangailangan. Bakit? Merong inilagay sa atin ang Diyos. Hindi tayo iniwan na, gawin mo yan, pero hindi naman tayo in-empower. Okay? Ibig sabihin niyan, He empowered us to do His works. No, the empty tomb enabled us. Kasi yun yung reference point eh. Kung walang laman yan, kung ano yung kapangyarihan kaya nabuhay si Jesus, yung pala yung pwede kong i-access. Yan. So we are empowered to do God's work. Kasi sabi nga, ang kingdom ni Lord, hindi lang talk, kundi power. Sabi mo, power! Yan, hindi networking to ha. So we're empowered. Mark chapter 16. Ito yan, and these signs will accompany those who believe. Kaya kayang gawin ito kasi that same power nung binuhay si Jesus. When Jesus resurrected, yun yung nasa mga mananampalataya. Nagtataka lang ako, no? May mga ilang bahagi, nakakalungkot, no? May mga ibang pilit talagang inaapakan, pilit na pinapatay yung apoy na hindi, wala na yung prayer for sick. Wala na yung prosperity no? So di ko nababanggitin yung mga prime mover na yun, mga Christian daw. Pero walang ginawa kundi mambatikos. Pero ito no? And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Ganito po yung plano ng Diyos, hindi maharang, hindi madidiskarel ng demonyo. Okay, yung plano ng Diyos 3 steps eh. Sabi mo nga 3 step. Di ba? Parang tatlong hakbang siya. Betrayal, si Jesus ibibetray, siya ipapako, papahirapan, papako, pero mabubuhay siya. Mabubuhay. Pero, dahil sa empty tomb, nagkaroon ng pang-apat na step, at yun yung step na ibinigay sa atin. Ano yung step na binigay sa atin? Sharing the good news to the nation. We are supposed to share the good news. Pero ito we share the good news empowered by God. We share the good news equipped by God. Now, alam niyo, exciting po yun. Hindi mo, tatapos na natin yung alpha. So, palakpakan po natin yung nagpunta kahapon dito, no? Sabado de Gloria, talagang glorious. Gloria ba kahapon yung mga nagpunta? No? Glorious po yung nandito, no? At sabi ko, sayang naman kung mamimiss ito ng mga nag-alpha ng una. Sige, sabi ko, gawin ulit natin, baka talaga namang nasa outing, o hindi pwede. Sige, gawin natin ulit. No, gawin natin sa April 14, Sunday. No, mga 2 oras lang po 'yon dito. Kasi ganun talaga yung setup niya, weekend talaga 'yon. Alpha weekend talaga. So, you want to have a taste, no? You want to have an experience, April 14 po. Sama-sama po tayo. Bakit? Kailangan natin 'yon to do God's work. Hindi niya tayo pinahayo na hindi sinanay, hindi niya tayo pinahayo na walang kapangyarihan. Na walang kapangyarihan. Pinahayo niya po tayo na may kakayahan dapat. Nang may kakayahan. Okay? Nakita ko po ito no, sa mga kapastoran natin. Nagpe-pray sila sa may sakit, no, nagpe-pray sila sa mga gipit. No, meron tayong kapastoran. Kaya ito, sa mga nakikikain sa ibang lugar, pag-pray nyo muna yung pagkain o paiinumin. Naalala ko yung kwento ni Pastor Jonathan. No, naikwento ba niya dito yun, na binigyan siya ng inumin, pinag-pray niya, pumutok yung baso. Ayun pala, may laso, no, may sumpa yung baso pala. Okay? Pinag-pray niya. Bakit? Ayan, no? When they drink deadly poison, they will not hurt them at all. Hindi nito ibig sabihin na, kakain ako niyan. Yung pala sinabi, hindi, no? Itong pag-iingat na ito in relationship with the fulfillment of the Great Commission.
Bakit? Kasi the empty tomb should remind us that there's power and strength to do God's work. May kapangyarihan siya. Kasi kung sarili lang nating talino at lakas, nakakapagod po yun. No, nakakapagod yun. Pero ito, dahil may pinagagawa ang Diyos at sumusunod tayo, siya yung magsusustain sa atin. Siya yung magsusustain. We are thankful for the Lord. The church is, 25 years na, no? Yung as a whole. Pero hindi po posible yan without God's power. No? Mahirap po. Mahirap gawin yon ng sarili lang. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon doon. At dahil may kapangyarihan at kalakasan mula sa Diyos, yan, may guarantee tayo na ang ating pagpapagal sa pagsunod sa Diyos o yung pagsunod natin ay mabunga. Sabi mo nga, mabunga. Fruitful. Our labor will never be in vain. Okay? Acts chapter 1 verse 8. Kasi ito yung nangyari, no? You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Kayo yung aking magiging saksi. Sabing ganon. In Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Witnesses. Okay? So tayo ay saksi. Kaya nga ganito bawat isa sa atin, we represent Jesus. Okay? Magandang tanong natin dito, how are we representing Jesus to others? Diba? Paano ba natin pinapakilala si Jesus? Paano natin siya inilalarawan sa buhay natin? Okay? So bago yun, ang tanong, kanino ba natin siya naikikwento? Kanino ba natin siya naibabahagi? And then, ang pangalawang tanong, paano ba natin siya naibabahagi? Paano siya nakikita sa atin? Yan. Kasi witness tayo Ano bang trabaho ng witness? Magpatotoo sa nasaksihan niya. So, yung mga kababaihan na nagpunta sa libingan ni Jesus para i-ano siya ng mga spices, sabi doon, nabasa ko, kaya pala nilalagay, hindi para siya ay i-embalsamo, kundi para sa decay, no? Nilalagay nila yun para sa decomposition. Yan. Pero nasaksihan nila may dalawang anghel pa. Something supernatural happened noon. No, may dalawang anghel pa na dumating. Yan. So, yun yung ating pong patotoo, hindi po yan sayang. So, kaya wag po nating ipagdamot yung panahon natin. Kasi, hindi sayang yung ating pagpapagod, hindi sayang yung ating pagsunod sa Diyos kasi we are empowered and strengthened by God, made possible through the empty tomb. Yan. 1 Corinthians chapter 15 verse 15, sabi dito, therefore, my brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan yun. Not in vain. Alam mo mga kapatid, pagsamasamahin natin lahat yan, na tayo ay naposisyon, before the Lord, tama na yung ating kalagayan sa Kanya, tayo ay may assurance, okay, tayo ay may assurance, tayo ay in-empower. Pagsamasamahin man natin lahat yan, ito yan meron tayong pribilehiyo. Sabi mga privilege. Isang pribilehiyo po na maging saksi para kay Jesus. Kasi yung istorya natin tungkol sa Kanya ay hindi po scam. Di ba? Itong panahon na ito, daming scam, di ba? Naalala ko kahapon nagpo si Pastor Hiram. Bakit ba kung kailan may SIM registration, saka ang daming scam na mga text na, uy, nanalo ka, uy, check mo yung ganito mo, kung hindi, mag-expire. Ang dami, daming mga scam. Pero ito yung muling pagkabuhay ni Jesus, hindi siya scam. Walang laman kasi yung kanyang libingan. Hindi scam na siya ay muling nabuhay. Yun, nakakalungkot, yun ang pinaniniwalaan pa hanggang ngayon ng ilan doon sa kanyang bayang Sinilangan sa Israel. Kasi nga, ang kumakalat na chismis doon, na sinabi ng mga punong pari, binribe nila yung mga sundalo, sabihin nyo, ninakaw. No, kaya sa iba, scam yon.
Pero tayo ngayon, sinasabi ko sa inyo ngayon, mga kapatid, no, Church So Blessed, Taytay Family, ang ating istorya tungkol kay Jesus, hindi scam yan. Unless dadagdagan natin yung sinabi sa salita ng Diyos or babawasan natin. Doon yan magiging scam. Sample po na magiging scam may mga nagpapatotoo, totoo si Jesus. Nalala ko nung may namatay yung tatay nung pinsan nung bayaw ko, no? So nag-memorial service si Pastor Hiram. After mag-memorial service si Pastor Hiram, bigla may lumapit na isang nakaupo doon. Kala namin kamag-anak nakikirama. Yung pala, pastor siya ng isang church. Church. At yung church nila, merong kakaibang Jesus. So pag alis namin, kinuwento nung na doon, Kuya, sabi niya, yung isang nag-preach dito. Kasi member pala yun ng nila Apollo Kibuloy. Alam niyo, ang ganito ang banat niya. Alam niyo, totoo yun, si Jesus talaga ang daan. Pero sa panahon natin ngayon, siya ay ang bagong anak ng Diyos, ay ang walang iba kundi ang ating, sinabi na niya yun, si Kibuloy daw. Yun ang scam. Bakit? Dinagdagan Wala naman yun sa Bible Diba? Wala naman sa Bible yun No, medyo tinatapangan ako kasi ang daming naniniwala. Kagabi lang kumakain po kami diyan sa Mang Inasal. May naawa ako na may lumalapit na nag-aalok ng candy yata yun. Nakita ko may bumila. Ako, naawa, nalulungkot ako. Una naawa ako kasi yung pagpapagod niya, sayang. Kasi yung benta nun, may quota sila Hindi nila aminin yan. Okay? Doon ako nalulungkot. Pangalawa, nalulungkot ako kasi na-scam siya. Maniniwala siya sa hindi totoo. Okay, pag namatay yung sinasabi niya, mabubulok ang katawan nun unless nakawin ng mga member. Ang kakaiba kay Jesus, sinabi, ninakaw, pero nagpakita siya Diba? Ang daming mga nakakita, daan, hundreds ang nakakita, bukod sa kanyang mga disciples. Yun nakakaiba. Hindi scam. And we are, again, we are privileged to be a living witness for Jesus. At ito, the empty tomb gave us an incredible testimony. Incredible yung kwento natin. At tayo, mga credible na saksi. Diba? We are credible witnesses with an incredible testimony. Kaya wag natin ikahiya. Sabi sa katabi mo, wag mo ikahiya yung storya ni Jesus. Bakit? Incredible yan Imagine, namatay, tapos nabuhay ulit. Pero hindi lang yun. Yung nangyari sa kanya, nasusulat. Diba? Yung nangyari sa kanya, doon pa sa Old Testament time nabanggit. At lahat natupad. Kundi ba naman incredible yon? Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. So as when, mga kapatid, let's celebrate this day. Let's thank the Lord for Jesus. Let's thank the Lord that He is faithful. Nawa ang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay as reminded to us through the empty tomb. It will remind us of the assurance of our resurrection. Mapaalala sa atin na tayo ay nasa tamang posisyon na, mas maayos, at tayo ay in-empower at pinalakas para sumunod sa inutos ni Jesus. At higit sa lahat, tayo ay may guarantee ng ano man ang gawin natin, ito ay magiging mabunga. Bakit? Kasi yung ating kwento, incredible. Yung ating kwento, totoo. Yung ating kwento, yung ating patotoo, galing sa Diyos, susuportahan niya yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Next week po, simulan natin, natin, Holy Week. Paano kaya tayo makakapamuhay ng isang buhay na banal? Yan, naging posible yan because of the empty tomb. So, yun po, mga kapatid, yun ang hamon sa atin. Be a witness for the Lord the way the women testified for Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all stand and let's pray. Manalangin tayo. Yes, Lord. Sino rito nagpapasalamat sa mensahe na ang libingan ni Jesus walang laman? Amen, di ba?
Kung yan, may laman, may kalansay, sayang. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, sayang ang inyong pananampalataya kung hindi nabuhay si Jesus. Baliwala yan. At dahil siya po yung unang bunga na nabuhay ulit, tayo po susunod. Mabubuhay din tayo ulit. Amen? So let's pray. Heavenly Father, we thank you for the message of the empty tomb. We thank you, Lord, for the blessing of Jesus' resurrection. Truly, we are blessed when your Son died for our sins. We are blessed when we were reconciled with you, na ayos po yung relasyon namin sa inyo. Pero higit sa lahat, Lord, we are blessed and privileged to be part of your witnesses, maging kabahagi ng pagpapatotoo tungkol sa inyo. We are entrusted with a credible, incredible message that you died and rose again, that you suffered and rose again, Lord, that your Father gave His word and it was fulfilled. Yung sinabi niyo pong it is finished, truly it was finished. Lahat ng nasusulat natupad. Wala pong sumablay. Salamat po. Kaya po, bawat isa sa amin ngayon, nawa pamuhayan po yung tagumpay na yan. Pamuhayan po. We walk in that victory. We walk, Lord, in the victory of that empty tomb. Walang laman siya. Lord, walang laman. Kaya nga, Lord, the crosses, Lord, sa mga Christian churches, wala po dong imahe ninyo na nakapakaw kasi nabuhay na po kayo, bumaba na po kayo doon. Kaya we pray, make everyone credible witnesses. Make everyone, Lord, witness for you. Lord, sa kanilang pamilya na hindi pa nakakilala sa inyo, sa kanilang mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa inyo, sa kanilang mga kaibigan, kaklase, mga kaopisina, katrabaho, saan man ninyo kami dalhin, dala-dala namin yung incredible message na yan, that you suffered, you died, but eventually, you rose again. But, after you rose again, Lord, hinabili niyo po sa amin yung mensahe na yan na ibahagi sa ibang tao. Kaya hindi po namin ipagdadamot yung kwento na yan. Papamahagi po namin yan sa lahat. Yan ang aming panalangin. Pero salamat po, Jesus. Salamat po. You chose the cup of suffering at the Garden of Gethsemane. Pinili niyo po yung baso ng pagpapakasakit, Lord, so that we can be credible witnesses for your incredible message. Yan po ang aming panalangin, Lord. Bawat isa, bigyan nyo ng lakas ng loob. Gamitin po ninyo. And we will, Lord, be part of the end time harvest. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, patuloy niya palakpakan si Lord. Sige, pinakamalakas na palakpak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the empty tomb. And now we will celebrate lagi-lagi. Gaya nga ng mga bata, may nag-aaralan ng lakas ng Sunday School. Every day, I am the tomb. Dahil Jesus is alive, we will all be happy dahil sa ginawa ni Jesus sa atin.